Hi guys, Merry Christmas sa inyo lahat. 23 pa lang ngayon dito, sa Pinas is 24. So nagse-celebrate na sila ngayon doon. Praise God at na timing na wala akong pasok ngayon 23, 24. So sa Pinas yun is 24, 25. Pero kahit na ganon, ito. Ang handa ko lang is itong sopas. Nagluto ako ngayon ng sopas, then nagboiled ako ng egg. Kasi gagawa ako, marami kong gagawin eh. Gagawa ko ngayon itong ground beef natin, ayan. Medyo kasi siya, galing siya sa freezer kaya pinapalambot ko pa. And then magluluto din ako ng bukas ng biko. At saka gagawa ko ng kaldereta siguro or spaghetti or pasta, ganon, spaghetti or macaroni. So ganito lang kami mag-celebrate ng Christmas dito. Ang iba-iba naman kasi yung sitwasyon, kagaya namin dito, may mga pasok yung kasama ko sa farm. Ako naman day off, so ako lang naiwan dito sa bahay. May isa pang Mexican dun sa taas na naiwanan na walang pasok. So non-stop naman yung milking namin, kaya kung natapat ka na mga araw na kagaya ng Pasko, bagong taon, no choice ka, papasok ka pa rin kahit na sabihing holiday. Dito naman sa amin kasi tuloy-tuloy ang milking, hindi pa pwedeng titigil kasi yung mga baka hindi pa pwede nang hindi gagatasan. Ito na naman yung pakiramdam ko na alam niyo yung parang malungkot na naman kasi dahil nga siguro maki-Christmas, mag-New Year, and then last year, alam niyo naman do sa mga matatagal na nating subscriber dito na last year nag-Christmas ako and New Year is sa Pilipinas. Tagal na rin ako sa abroad, Saudi, then umuwi ako saglit, trabaho lang ng mga ilang taon sa Pilipinas ulit, and then nag-Taiwan ako. So mas madalas wala ako sa Pilipinas. Kaya alam ko yung pakiramdam nung Pasko sa Pilipinas at Pasko sa abroad. Masasabi ko na masaya din naman ang Pasko dito sa abroad. Dahil unang-una, kahit pa paano, nabibili natin yung mga gusto natin. Yung mga bagay na dati wala tayo. Ang napansin ko lang talaga, especially dun sa mga hindi pa kasama yung pamilya nila. Kasi naranasan ko na both eh. Naranasan ko na yung may mga kasama ko na mga temporary workers na hindi pa kasama yung pamilya dito sa abroad. Not just here in Canada, even sa Taiwan, sa Saudi. So, masaya sila, sama-sama, party, banding-banding. Pero after nung party, tawag na uli yan sa kanya-kanyang pamilya. Minsan pa nga, habang nagpa-party, ka-video call yung mga pamilya nila sa Pilipinas eh. Well, dito naman sa Canada, maraming mga lugar kang pwedeng pasyalan, may mga display ng Christmas lights dito sa Vancouver, sa Langley, sa Chilliwack. So, marami pa, sa Coquitlam, marami. Pero yung mamamasyal ka ng mag-isa, para sa akin po ito yung personal opinion ko. Kagaya ko, I can go anywhere, Vancouver. Puntahan ko yung masasayang lugar. Kaya lang sa totoo lang, hindi ko napipili yung Christmas. Siguro dahil wala yung family ko. Matagal na rin kasi akong nag-i-Christmas mag-isa. Last year lang yung naalala kong nag-Christmas ako sa Pilipinas na nasa abroad ako. Kaya siguro ngayon nakakaramdam ako ng ganito, na parang ang lungkot-lungkot ko. And then, yun nga, nililibang ko na lang ang sarili ko na ito, magluto tayo ng sopas. And gagawa ko ng embutido. Actually, hindi pa tapos to eh. Imimix ko pa siya ng, marami pa. Lalagyan ko pa ng gatas, egg, cheese, etc. Kasi nire-ready ko to dahil may pupuntahan tayo bukas na nag-invite sa akin na doon na daw ako mag-Christmas and mag-New Year. Actually, nagpapasalamat ako sa pamilyang to eh. Kay Kuya Rodolfo Alquiros, kay Ate Kay Alquiros. Yung mag-asawang yan, nung nakilala ko sila, every time na may gatherings doon sa bahay nila, lagi nila akong ini-invite. And ipinaramdam nila sa akin na hindi ako nag-iisa dito sa Canada, na pamilya ko sila. Papasalamat ako sa pamilyang to kasi kahit na hindi pa ganun katagal yung pinagsamahan namin, naramdaman ko sa kanila na hindi ako iba. Maraming salamat din dito kay na Kuya Marlon, kay na Ate Sheila, na madalas kinukumusta ko. And then they always also invite me sa mga gathering sa kanila. Kaya nga lang, hindi ako masyado makapunta kasi dito pa sila sa Suri eh. Maraming salamat sa mga taong nakaka-appreciate sa mga vlog ko, sa video ko. And marami ding salamat po sa mga kagaya ninyo, Kuya Rodolfo, Ate Kay, Kuya Marlon, Ate Sheila, kay Nikki, na kahit na hindi tayo mga talagang magkakadugo, napipil ko yung concern nyo at napipil ko yung malasakit talaga na Ferds, na dito lang kami if you need someone to talk to, mga ganon. Kasi hindi din biro talaga. Alam nyo po kasi, dahil nga sa tagal ko na rin nasa abroad, at sa dami ng maling mga desisyong nagawa ko, ang totoo niyan,
Kaya madalas ako nag-share sa inyo ng mga paalala, hindi po dahil sa magaling ako. Sinishare ko sa inyo yung napakaraming mali pagkakamali ko sa buhay ko. Dahil alam niyo naman ang nakaraan natin na hindi naman tayo galing sa buhay na mayaman. Yung nanay ko nagtitinda sa sidewalk, walang-wala kami. Hindi ko din pinangarap ang mag-abroad. Hindi ko nga inakalang makakarating ako dito sa Canada. Talagang kung babalikan ko lang lahat ng story, dito na pala ako sa Canada. Parang ganon. Alam niyo yung nagtry lang tayo ng nagtry kasi gusto ko lang maghanap buhay, gusto ko lang magtrabaho para may kainin kami sa araw-araw at masuportahan ko yung family ko. Ang naalala ko noon, ang gusto ko lang talagang mangyari sa buhay ko, magkaroon kami ng sariling bahay. Dahil yung bahay namin, hindi ko alam kung hanggang kailan kami pwedeng tumira, ganon. So, unang saba ko ng abroad, Saudi, Taiwan, yan. Nabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Sapatos, pantalon, damit, kahit papano. Yung mga bagay na dati wala ako. Which is pinagpapasalamat ko yung kay Lord. Kaya lang, yung plano ko na makapagpundar ng mga bagay na wala ako kagaya ng bahay, hindi ko nagawa. Dahil alam niyo yung pag nagkakaroon tayo ng konting biyaya, nakakaluwag-luwag, tapos magbabakasyon ako, puro kayabangan ang dala ko. Uuwi ako, pagyayabang ko yung bago kong suot na sapatos, pantalon, damit, gadgets. Yan yung naging ugali ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi ako nagsishare sa inyo ng mga ganitong bagay dahil magaling ako. Kung madalas nagpapayo ako, hindi po ako magaling. Sobrang dami ko lang nagawang pagkakamali na ayoko sanang matulad kayo. So, to make the story short, naubos yung panahon ko sa abroad nang hindi ko pala nai-hit yung plano ko. Kundi puro ano lang, yung parang pang show off lang sa mga tao. Na pag umuwi ako, oh, galing abroad yan, parang ganon. So, hindi ko namamalayan, yung bahay pala na talagang target ko, hindi ko nakuha. So, umuwi ako, magbabagahe ako, mamimigay ako ng mga pasalubong chocolate, shampoo, etc. Pero wala kaming sariling bahay. Tapos, ito na nga, parang, malapit na tayo sa, nagkakaedad na tayo. Yung anak ko is 18 years old na. So, nung time na kahit papano naman inabiyayaan tayo ng Panginoon na makarating dito sa Canada, sabi ko sa sarili ko, paano yan, overage na ako, may chance pa bang ma-PR ako dito? So maraming nagsasabi, ay, mahirap ka ng ma-PR niyan kasi may edad ka na. Magpo-40 na, sabi niyan gano'n nung bago ako makarating dito. Magpo-40 ka na, mahirap ka ng ma-PR niyan. Tapos sinabayan pa nung, ay, high school graduate ka. So, mahirap na yung chance, kailangan nakagraduate ka. So, sabi ko, ito na yung Canada eh. Sabi ko, alam nga naman baliwalain ko. Sige, try ko na lang. If ever kung anong mangyari, di uuwi ako ng Pilipinas. Sabi kong gano'n. Kasi ganun talaga. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, trinay natin ng Canada. Nakarating tayo dito, high school graduate. Nakarating tayo dito, may edad na. So, alam naman natin yung mga sinasabi nila na mga qualification talagang hindi daw ako pasok. Marami nagsasabing ganun. Until nakarating ako dito, marami akong na-meet na kababae natin na may edad na high school graduate na, pero na PR pa. Kaya parang nagkaroon ako ng idea na parang sabi ko, try ko kaya. Kaya lang, 2023, kompleto na ako ng requirements for PR application, for permanent residence application. Kaya lang, that time na ipapasa ko, sinabihan ako ng consultant na lapitan ko, Herds, try mong mag-upgrade ng education mo. Sabi niya ganon. So parang nawalan ako ng gana, na dismay ako. Noong 2023, hindi ko kagad siya naipasa. So yun nga, sa mga matatagal na subscriber natin na nakatutok dito, alam niyo naman na nag-take ako ng ETAP, so nakagraduate na po tayo. So kahit pa paano may diploma na, hindi na ako high school graduate. Romano Ferdinand G. Congratulations! So pag pina-assess ko yun dito sa West is 4 years college po. So graduate na po tayo ng college. So doon pa lang sa pakiramdam na yun, naisip ko, sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, hindi na katulad dati. Na sinabihan kasi ako dati nung supervisor ko na gagawin daw sana akong key account supervisor. Kaya nga lang, hindi nga daw ako mapopromote kasi high school graduate. So that time, ang alam ko, pa-kotse nun eh. Bibigyan ng kotse, then magro-rubing ka sa iba't ibang branches ng mga SM malls, mga ganon. Ng mga promodizer.
So sabi ko parang wala, hanggang dito na lang ako. So ngayon, ito, nakagraduate na tayo. Pero ang totoo niyan, kalagitnaan pa lang ako ng pag-aaral ko, kinausap ako nung consultant. Perds, may mga ipinasok akong high school graduate na PR. I-try mong ipasok yung papel mo. Pasok natin. Sabi ko, antayin ko pa ba yung aking diploma na makagraduate ako? Kasi kalagitnaan na nung pag-aaral ko eh. So hindi ko na siya inantay. Ipinasok ko yung papel ko ng PR application pagpasok ng 2024 ng high school graduate ako. So graduate kami ngayong 2024 ng June, July. Doon pa lang kami graduate. So to make the story short, naipasok ko yung PR application natin. Okay naman. May AOR na tayo, eligibility pass, pre-arrival, medical, biometrics, even may family. They also have medical and biometrics na rin. Pero alam niyo yung nagkakahigpitan ngayon. Sobrang nagkakahigpitan. And minsan nakaka-stress, nakaka-prostrate. Ano bang possible mangyari? Kasi sabi ko nga lagi ko sa inyo, hanggat hindi mo hawak ang PR card, anything can happen. Hindi natin alam, baka mamaya stop na ang PR o hindi natin alam kahit nakaprocess na. Pero mga nababasa ko naman doon, hindi daw affected yung mga nakapasok na. So kaya sinasabi ko sa inyo to, gusto ko malaman ninyo na this is my last shot. Ito na yung last chance ko. Why? Kasi yung anak ko is 18 years old na. So, sabi ko nga sa sarili ko, bago ko pumasok dito sa Canada, alam ko naman na I think hanggang 21. Kasi sabi nga ng mga kaibigan ko, ako nga 18 na ako nung kinuha ng mother ko eh. Hindi kagad ako nakuha kasi natagalan. So, nakarating na daw siya dito is 21. So, may idea naman tayo kahit paano na kapag ikaw ay lagpas na ng 21, or may common law na or may girlfriend na o nakahiwalay na yung anak mo sa'yo, hindi mo na pwedeng makuha. So sinabi ko sa sarili ko, kung hindi aabot na maka-apply ako ng PR at yung anak ko ay wala na palang chance na makuha ko at ang makukuha ko na lang is yung spouse ko papunta rito, so useless na PR ako, PR yung wife ko, papunta kami dito, and then yung anak ko nasa Pilipinas. Sobrang tagal kung hindi nakasama yung anak ko. And hindi ko din siya naalagaan masyado, pero mabait naman na bata at laging consistent na top 1. Kaya nagpapasalamat ako, napakabuting bata. May iba pa ding way para makuha ko siya if ever na halimbawa nahuli na. Pwedeng halimbawa PR na kami dito, naiwan siya, hindi talaga nakasama sa application dahil na late na. Is pwede ko siyang pagturisin dito, ihanap ko ng LMI. Basta kung maghanap na lang, magagawa ng paraan eh. Kaya lang, hindi ganun din kadali dahil nga nagkakahigpitan na. So talagang nakaset na yung plano ko. Sabi ko, kung aabot pa sa edad kong ito, kung aabot pa na makapasok at makuha ko yung permanent residency, nang makukuha ko yung family ko papunta rito, mag-i-stay ako dito sa Canada. Pero dahil nga sa dami ng nangyayaring changes ngayon dito sa policy, na okay na, nag-waiting na ako sa Portal 1, then Portal 2, then Eco PR. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kasi kung ano't ano man ang ibibigay mo sa akin, hindi ko ipagpapalit yung family ko para sa permanent residency to. Kung naalala nyo yung in-interview ko na mag-anak, sina Kuya Marlon and Ate Sheila, sila ay permanent resident na sa Singapore. Kaya nga lang, nagkahigpitan na, yung mga anak nila hindi na magiging PR. So, ang ginawa nila, iniwanan nila yung buhay nila sa Singapore at nag-migrate sila dito sa Canada. Kasi dito, kahit paano, may chance na PR sila, PR din yung mga anak nila. So, lahat sila PR, magkakasama-sama sila. Sila mag-asawa, PR, yung mga anak nila uuwi ng Pilipinas. So, what's the point na permanent resident kayo? Kasi ako po talaga, para sa akin, hindi Canada yung home ko. My home is my family. Sila po yung, sa kabila ng mga bagay na mayroon ako dito, hindi ko naman sa pagmamayabang, pakarami ko sapatos dito, ng mga bagay na wala ako dati. May drone, mga gadgets, tong GoPro, tablet, iPad, computer, etc. etc. Mga bagay na wala ako dati. Pero sa totoo lang, hindi ako masaya. Hindi talaga pera yung nagpapasaya sa akin. Lahat ng bagay na kung anong meron ako ngayon dito is just a temporary. Yung mga bagay na yan, ay pasasayahin ka ng saglit lang. Pero hindi yan yung bagay talaga na hinahanap ng puso ko. Sabi ko nga, lahat ng to kaya kong kalimutan, lahat ng to kaya kong baliwalain. Itong buhay dito sa Canada, kaya ko itong baliwalain. Kasi sa totoo lang, hindi naman Canada yung nagpapasaya sa akin, kundi yung pamilya ko.
Madalas yun napapanood sa mga video ko na masaya ako, nakikipag-banding ako kani-kanino, gumagala ako, marami ako napupuntahan. And even yung mga lugar dito na maraming kasiyahan, mga event, ay pwede kong puntahan para ma-enjoy. Pero iba na po kasi talaga siguro dahil nagkakaedad na tayo. Parang iba na yung trip ko, hindi na kagaya dati na puro poporma tayo, rarampa tayo dito, yayabang. So malayo na, hindi na kagaya talaga ng dati. So itong mga na dito na mga bagay na napupundar natin is para sa akin, libangan lang yan saglit. Pero hindi na talaga to. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang malilate na yung application natin ng PR at wala nang chance na makuha ko yung anak ko, hindi ako magdadalawang isip na umuwi na lang ng Pilipinas at kalimutan tong mga bagay na kung anong meron ako ngayon. Pero hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa at marami pa din naman akong mga nakakausap na hindi, ano ka ba, nag-overthink ka lang. Huwag ka masyadong nagpapadala sa mga nangyayari ngayon. Nakapasok na yung papel mo, okay na yan. And salamat din nga pala dito sa dalawang consultant na madalas ko nakakausap. Hope na i-consider nyo if ever may mga tanong kayo at may mga kailangan kayong ipaprocess. Don't hesitate to contact these two guys. Si Kuya Nestor Apricio ng Ontario, isang legit immigration consultant. And si Sir Mac Berhilio Pagaduan. Yan dalawang yan, napaka-legit niyan. And ang kagandahan niyan, talagang alam nyo, ramdam nyo, feel nyo yun talagang concern nila dun sa mga taong ipinaprocess nila. Dahil madalas may mga tawag ako sa kanila na hindi ako napahiya at binibigyan nila ako ng mga advices dun sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon dito sa Canada. So pasensya na kayo guys at medyo malungkot itong vlog natin at ire-ready ko na lang din to dahil magpe-prepare pa din ako ng mga iluluto para dadaling ko bukas kina Kuya Jan. Dahil in-invite nga nila ako para doon na mag-Christmas and New Year dahil para hindi daw ako makaramdam ng lungkot dito kasi alam nila na yun naman talaga yung plano ko, ang makuha yung family ko. So naniniwala naman ako kay Lord na ibibigay niya sa akin kung ano yung nararapat at kung saan man yon, kung ano man yon, kung mapa Pilipinas or mapa Canada. Sabi ko nga po sa inyo, hindi Canada, hindi Pilipinas, hindi gamit, hindi material na bagay yung nagpapasaya sa akin kundi yung makasama yung family ko ng buo. Dahil ever since talaga hindi ko naranasan ng buong pamilya. Alam naman yan ng mga matatagal na subscriber natin dito na namuhay ako, na kasama ko lang is yung mother ko at yung half sister ko. So kami lang talagang tatlo. And ngayon ko lang mararamdaman yon. Tapos ito nga, feeling ko nauubos yung panahon ko sa abroad, sa malayo, nang hindi ko sila kasama. So hindi naman tayo kagaya ng dati na talagang walang-wala at hindi ko naman pinagmamalaki ngayon sa inyo kung anong meron ako. Kahit papano lang sinasabi ko sa inyo na hindi na tayo uuwi ng luhaan. Kaya nga madalas ina-advise ko doon sa mga sitwasyon ngayon dito na na mapapauwi, simulan nyo ng mag-ipon. Dahil alam nyo naman sa Pilipinas, pag wala kang pera, ang hirap kumilos. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo. I love you everyone. Bye-bye.